walking with it. Hi everyone! Good morning! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay. Grabe, nakakaloka yung Miss Universe, di ba? Hanggang ngayon may hangover pa rin ang lahat at hindi pa rin matanggap kung ano nga ba ang naging sitwasyon o bakit ganito ang naging laro dito sa Miss Universe. Oo nga naman, nakakaloka naman kasi talaga. Kahit din naman ako, hindi ko pa rin naman talaga matanggap. Pero, tulad nga na sinabi ko, unti-unti naman ako nag-move on. Actually, nung unang araw pa lang wala naman akong ganong hanas na nasa isip ko na parang grabe, ano ba naman ginawa nyo kay Atisa? To be honest kasi, masaya talaga ako. Masaya ako kasi di ba from the beginning pa lang sinasabi ko, hindi ko naman nakikitang mananalo si Atisa. Ang gusto ko lang sana ay marating niya ang top 5. At narating niya nga. So, bakit pa ako malulungkot? O, di ba dapat happy na ako? Kasi na-hit naman niya kung ano yung goal. Yung goal natin na makabalik sa top 5 ng Miss Universe. O, di ba? Ang sarap lang pakinggan. Third runner-up, Philippines. O, di ba? Kasi ang tagal na natin tong hindi nararanasan after ng Mael Tocuyo tayo kay Celeste Cortesi. Ayun nga, di ba? Beatrice Luigi Gomez, hindi rin naman siya nag third runner-up o walang runners-up ranking. Yung kay Beatrice Luigi Gomez, top 5 lang talaga yung narating niya. Pero ayun na yung to the highest Pero ito kasi na-recognize na third runner-up ka. Kaya happy ako. So, doon ako naging masaya na parang ang tagal na neto nung walang yung mga geto-geto. The third runner-up, fourth runner-up, mga ganon. Ang tagal na. But ngayon, ayan na, di ba? So, nagawa na uli nila at natawag uli ang Philippines. So, si Atisa ang naging susi sa pagbabalik natin doon sa category yon. Kaya happy ako siguro at yung feeling ko nag-uumapaw sa saya kasi nga Diyos ko, job well done Philippines, di ba? So yon. And then ayan, so ang bongga lang, ang bongga kasi ang sarap nung feeling, ang gaang sa loob, ang ng pakiramdam na nakukuha natin yung ganitong klaseng posisyon, di ba? After the long time. So, ang hirap kaya. So, yon. So, hindi rin nagkamali ang Miss Universe Philippines na pabalikin si Atisa Manalo para mag-compete dito sa Miss Universe. Hindi rin at hindi tayo pinahiya ni Atisa Manalo kasi, ayun nga, di ba? Ang dami nagsasabi, hanggang top 30 lang naman yan. Hindi naman makakarating ng top 5 yan. But, lahat ng sinasabi nyo, lampa, hindi kaya mag-penetrate, nagawa ni Atisa. And then, Atisa Manalo is second to the Catriona Gray. Kumbaga, na-hit ba ni Atisa yung level ng Catriona? Actually, hindi. Pero kasi Catriona, sa Binibining Pilipinas, siya ang Miss Universe at Miss International si Catriona. And then, ganun pa rin naman. Parang pinakita lang dito na second talaga si Atisa kay Catriona Gray. Di ba? Kasi, tutuusin nga, dapat na nakuha ni Catriona dito. Ni Atisa, first runner-up Mas maganda pa kung ginawa siyang first runner-up kasi parang feeling ko, mas talagang, alam mo yon yung konti na lang na parang, kasi yung leveling kasi talaga, konting-konti na lang makukuha na. But, yung effort, yung galing ni Atisa, the way kung paano niya ilaban ang Pilipinas, ay talagang pinag-aralan niya sa paraan na alam niya. Ando doon na kinabahan tayo, na worry tayo, but still, she's a winner. Pumunta siya dito na ang lakas nung dating, tapos umuwi siya na tagumpay kasi, pang-5 ako doon, pang third runner-up ako. So, yon. So, sayang, no? Sana first runner-up. But, wala na tayong magagawa. Ang sabi mo nung iba, sana winner. Wala na, ano na lang natin yon. Okay na ako. Happy ako. And then, ayun na nga. Bukod doon sa happy ako at okay ako, ang isa pa sa mga kinasaya ko, yung
sabi nga ni Catriona Grace, Catriona kasi nag-react, nag-react si Catriona, nag-react si Michelle D, talagang hindi talaga sila, hindi nila matanggap at either lahat nag-react kasi parang sabi ni Catriona, ano to, hindi na ba valid o hindi na ba valid ngayon ang Q&A, hindi na ba siya kasi nga nakakaloka, 'di ba kung iisipin mo. At parang lahat dismayado doon sa resulta. But, ewan ko, hindi ko alam. Obviously kasi nandinaya naman na nila eh. Ang masakit kasi dito, wala tayong parang kailangan sumunod na lang tayo sa kanila na, ito yung resulta, tanggapin ninyo. Ganon. Pero, sa totoo lang, hindi ka tanggap-tanggap kasi nakakaloka yung ginawa nila. At sana, ginawa nilang more. Ginawa nila na mas credible sila. Ginawa sana nila na mas kapanipaniwala yung mga pinaggagawa nila dyan. So ngayon, dapat ba bang magtiwala tayo sa Miss Universe? To be honest, ako, para sa akin, it's game eh. Game to eh. So dapat matuto tayong mag-adjust na parang okay, walang kasiguraduhan dyan. So, alam na natin, negosyo-negosyo yan sila. Kung sino yung magpapasok ng pera sa kanila na parang feeling nila makakatulong sa mga negosyo nila, doon yan. Kasi nga, di ba, yun eh. But parang feeling ko, sa next year, kung may 122 sila ngayon, or di ba the first is 130 tapos ngayon 122 kasi daw hindi daw nakarating yung iba, gawa daw ng visa. So parang feeling ko ngayon sa susunod na taon pupusta ako, baka 100 na lang yan or baka nga 50 na lang yung galon kasi mag-aalsa balutan na yung mga magkakalas na sa kanila yung ibang national director. Sinasayang ng Miss Universe yung popularity ng Miss Universe. Sinasayang ng Miss Universe yung potential na kumita sila ng more. Kasi di ba baka mamaya sa susunod na taon, katulad kasi na nangyari ngayon, nagpuntahan pa yung mga taga-ibang bansa para sumuport doon sa mga manok nila. Pagkatapos biglang ganyan, ay nako, baka dumating yung araw, ayawan na sila at baka langawin na ng todo-todo yung venue nila. Ang Miss Universe kasi alam nyo, sa totoo lang, parang feeling ko, yes, siya, magaling siyang pero parang, alam mo yon yung kinukuha niya yung yung mga dapat niyang makuha pa sa mga tao. Yung ganon, nakakaloka. Parang halimbawa, yung welcome party, imagine niyo $200. Sas nagpa-promo sila $100 na lang. Ang bawat taong papasok doon, bayad 'yon. May $100, $100, $100, $100. Parang Diyos ko, party lang 'yun, 'di ba? So ganun niya pinagkakaperahan. Tapos yung yung entrance fee ba doon sa Diyos ko, nasa 50,000, 40,000, 30,000. Kaya nakakaloka, kaya deserve nila ng tamang resulta. Kung gusto nilang manatiling ganito ang Miss Universe, di dapat ibigay nila yung the best na result. Kasi Miss Universe to eh. So kasi lumalabas kasi na parang hindi credible ang Miss Universe. Sa bagay, nangyayari naman to kahit yung sa era Trump, di ba? Sa IMG, nangyayari din siya eh. Kumbaga parang may mga ganito na mekos-mekos talaga. Pero ito kasing mekos-mekos nila dito, sobrang obvious. Or pwede din na hindi lang talaga natin gusto. Kaya nga ang reaction ni Catriona Gray, natatawa ako kasi naloka din siya. Naloka siya na bakit ganito ang Miss Universe. Di ba? But sa kabilang banda, dapat maging happy na lang talaga tayo. So, yun. So, sana sa susunod na taon, mag-third runner up pa rin tayo sa Miss Universe. Makuha natin yung posisyon na dapat natin na makuha. At malay niyo sa isang taon, manalo tayo ng Miss Universe. Ang tanong nga sa akin, Mama, sa mananalo pa ba tayo ng Miss Universe? I think yes. In the right time. In the perfect girl. So, maybe next year. Di ba? So, yun. Wala eh. Sinayang nila eh. But I'm happy para kay Atisa manalo. Ayun na lang talaga yung baon ko dito. Yung take ko dito, at least ginawa nila tayong top 5. Kesa naman sa wala. Di ba? Tapos nandiyan si Thailand. Katulad ng mga nangyayari noon na nandoon si Thailand lang. So at least ngayon, parang
nagkaroon ng consideration para sa ating laban dito sa Miss Universe. Kumbaga parang hindi consideration kasi magaling yung kandidata natin eh. Pero alam mo yun, miski pa paano naging priority nila. So, yan! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat, sa support at pagmamahal. And then, of course, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.